ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Samantala, ito naman po ang mga gadget na may kinalaman sa ating kalusugan kasama si Rica at si Donita. Gusto ko yan, basta tungkol sa kalusugan at gadget. Yes. So kayo ba ay nasa traffic ngayon? Huwag niyong ibaba ang bintana dahil mausok ngayon. Oo nga. Naku, alam niyo naman, medyo patindi na ng patindi ang pollution natin nowadays. Pero ang mas ayaw ko pa dyan sa traffic pollution ay ang sigarilyo o yung yosi. Correct. Naku, kasi mabaho yun sa katawan at saka lalong-lalo na ito ay second-hand smoke din na masama sa katawan. Pasensya ka na, dati po akong smoker. Hindi, totoo yan ha. Alam mo, simula na nagkwet ako, doon ko lamang naamoy na ang sigarilyo pala ay hindi talagang kanais-nais ang amoy. Pero mga kapamilya, syempre, no, alam po naman namin na maraming mga naninigarilyo at medyo mahirap din po i-quit yan. Ito na nga po, base sa World Health Organization Global Tobacco Survey ng 2010, about 48.8% o 29.8 million na Pinoy ang pumapayag sa paninigarilyo sa kanilang bahay, sa loob ng bahay, at 39.6% naman ang exposed sa usok ng sigarilyo araw-araw sa kanilang mga bahay. At eto pa, bukod sa second-hand smoke, eto pa ang isang unseen danger sa ating kalusugan, ang radiation. Alam niyo ba kung saan nanggagaling ang radiation? Saan nga ba yan, Sa Ma'am cellphone, sa panonood ng TV, at sa pagharap ng computer. Not knowing na nasasagap natin ang mga radiation ito na nakakasama rin sa ating katawan. Did you guys know that radiation can cause brain damage, paglabo ng pagtingin, pagkabingi at cancer? Labo ng paningin, Oo. pagkabingi at cancer. Naku, alam niyo po, yung mga bagay na ganyan, maliliit lamang kung titingnan natin, pero malalaki pala yung implikasyon sa ating health. Oo, kasi- Kaya naman, ito yung maganda. May mga imbensyon na pwede na pong makatulong para makaiwas sa unahin na muna natin, no, yung sa mga nagtatry mag-quit ng paninigarilyo. Alam niyo po ba na hindi ito talaga tunay na sigarilyo? Ito ay parang, ano ba yung tawag dito? Parang, ano siya? Smokeless. Chargeable? Oo. Smokeless cigarette. I think na-charge mo siya at wala talaga siyang, wala siyang nicotine. Basta mamaya, tatalungin natin ang ating expert dito. Ano nga ba ito, di ba? At para sa mga taong hindi nagsusmoke pero nagsisigars, meron din. Meron. So, at kung adik ka naman sa sigarilyo at gusto mo nang tumigil, ano kaya ang pwede mong gawin? Yan ang ating pagtatalunan at pag-uusapan sa ating pagbabalik. Kaya bago kayo magbihis, iatid muna namin sa inyo ang aming lucky caller at lucky number of the day. Kasama po ang Zodiac by Zen. Sa pagbabalik na ang Umagang May Ganda. Mahirap, mahirap ang maging pogi. Mahirap. Alright. Alam mo, malis kami, no? Nagbabalik po ang Umagang Kay Ganda para sa karamihan po ng mga naninigarilyo. Aba, pantanggal daw ito ng kanilang stress o nervyo. Pero alam din natin na maraming mga health hazards dulot ng paninigarilyo. Nabubulol ka na rin sa English, ha? Tapos? Well, ito. Siyempre, curious tayong lahat kung ilang mga tao sa Pilipinas ang naninigarilyo ngayon. At ano ang mga pinsalang dulot ng paninigarilyo? Ano ba? Hindi ko rin alam Basta panoorin po natin. Sige, panoorin mo natin to. Hit-hit, buga. Hit-hit, buga. Sigarilyong madaling mabili kahit saan, kahit pa delikado sa sariling kalusugan, pati na rin sa iba. Base sa Global Tobacco Survey na inilabas ng World Health Organization noong Marso 2010, 28.3% o 17.3 milyon ng populasyon ng Pilipinas mula edad 15 pataas ay naninigarilyo. 47.7% o 14.6 milyon dito ay mga lalaki at 9% o 2.8 milyon naman ay babae. 80% ng mga naninigarilyo ay tinatawag na daily smokers. Ang mga lalaking daily smokers ay nasa 11 pirasong sigarilyo ang nauubos kada araw. Ang mga babaeng daily smokers, nasa 7 stick ang nakokonsumo kada araw.
ginawa na yata ang iba't ibang paraan para sindakin ang mga naninigarilyo para itigil ang bisyo. Base pa sa survey, sa loob ng isang taon, 60.6% ang nagsabi na ititigilan nila ang paninigarilyo. Ngunit 4.5% lang ang nagtagumpay na itigil ang bisyo. Kaya naman payo ng mga eksperto, habang maaga pa ay unti-unti nang itigil ang paninigarilyo dahil pwede itong pag-ugatan ng mga sakit tulad ng lung cancer, heart attack at stroke. Kung naliwanagan po kayo o natakot sa peligrong dulot ng bisyo ng paninigarilyo at nakumbinsi na nga po kayo sanang tumigil, ito ang isang gadget na posibleng makatulong sa inyo, ang, parang email lang, e-cigarette. Kasama natin ngayong umaga si Sir Glenn Castillo ng Gold East Asia para ipaliwanag sa atin ito. Umaga kay ganda, Sir Glenn. Dito tayo. Okay, ano po ba itong e-cigarette at saan po ito gawa? Ito po yung assemble dito, pero yung mga piyesa nito galing sa Taiwan. Ito po yung alternative po natin paraan. Ito yung technology na pwedeng para tumigil mag-smoke yung mga tao. Meron tayong sigarilyo na within 26 to 28 days, pagka ginagamit po ito natin, ay titigil na siya mag-smoke. May ano po ba? Wala siyang May nicotine? Wala siyang nicotine, pero may Wala. usok siya. Hindi mo na kailangan sindihan, wala na siyang lighter. Pero, Wala din siyang lighter. So, paano ito gumagana? Electronic po ito. Anytime na pag naubusan siya ng battery, Charge. i-recharge mo lang siya. Kapag Paano? Ay, may charger may charger talaga. siya. Parang Okay, cellular hindi phone. naka-charge. Ayan. Parang cell. At saka may ilaw din na parang Parang nakasindi. Kapag kasindihan yan, gano'n siya. Sir, yung bang loob niyan meron kayong nilalagay na gamot o wala naman? Filter lang po ito. Kapag anytime na naubos siya, papalitan mo lang siya. Ang flavor nito may chocolate, may May flavor menthol, pa. iba-iba. Pero when it comes to your health, wala naman po ba itong nagagawang harmful or di kaya it's just encouraging you to have another habit? Hindi. Ang purpose talaga nito para matigil natin ang pagsisigarilyo within 25 to 26 days. So, yung normal na smoking ng mga tao, basta hindi sila sumubok ng dating sigarilyo. Okay. Kung ito ay walang nicotine, how does this benefit a person na addicted sa smoking? Kasi wala siyang nicotine. And you say smokeless. Ano? No, it's not hindi siya smokeless. smokeless. May hindi smoke siya. May steam? May smoke, May steam may siya. lasa din na kung gusto mo ng anong brand. No? So, yung normal na pakiramdam nila, yun din ang pakiramdam. Kaya lang hindi nga ito nauubos. Isang stick lang siya for months or 2 months, isa lang piraso. So, napag-usapan namin ni Rica during the break kasi dati naninigarilyo siya and you said na meron mga fixation sa Merong mga tao. Alam ang psychology kasi ng paninigarilyo. Dati po kasi 7 years talaga akong naninigarilyo, Wow. no? Okay. At saka yung talagang nakaka 2 packs ako a day, ganun ako kagrabe before ako mag-quit. May psychology yan. Kailangan nakikita mo yung habit ng bibig mo, ng kamay mo, at saka yung usok. Parang lagi Kaya, may hawak, di ba? I guess, perfect yung ganyan kasi hindi nawawala yung mga physical attributes niya. Pero yung sa health mo, sir, ano pa po ba yung pwede niyang gawin sa health mo? Wala siyang nicotine, wala siyang addiction. Hindi nakaka-addict yung Hindi Hindi nakaka-addict. So, maraming bang nagkaroon ng success stories Breakthrough, dito no? sa... marami. Nakilala ko isa. Sino? Boss natin. Actually, siya yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng ganito kasi naging successful siya. 2 buwan na pong hindi siya naninigarilyo. Kaya Sir Dondi, saludo kami sa inyo. Saludo kami sa iyo. Naku, maraming salamat, Sir Glenn. At kanina nga rin po ay nabanggit natin ang patungkol naman sa radiation at sa peligro na posibleng idulot nito sa ating mga katawan o kalusugan. Kaya eto na. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa pagbangon